Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Ako ulit ito, si Ray ng Panabo City, Davao del Norte. Magbabahagi ulit ako ng mga karanasan na hango sa mga tunay na pangyayari. Sa puntong ito ay nagpasya po ako na ilan naman sa mga personal kong karanasan yung ibabahagi ko sa inyo. Ito ay galing pa rin sa aking Yamaha XTZ Horror Ride Stories. Itong unang karanasan na ibabahagi ko ay nangyari ilang taon na rin ang nakakaraan. Nag-chat bigla sa group chat ng barkada ang kumpare, kaibigan at kababata ko na si Alvin. Nanalo kasi ito sa pa-ending ng loto o kung tawagin sa amin ni Last 2. Medyo malaki-laki rin yung naipanalo niya kaya naman nag-aaya ito ng inuman nun. Nag-reply naman ako at yung iba naming kaibigan na pupunta. Sa kaparehong araw, bandang hapon ay nag-chat ulit sa GC si Alvin. Imbis daw sa bahay nila gagawin yung inuman ay ililipat na lamang daw ito sa pinagtatrabahuhan ng kapatid niya na si Allen. Ito kasing si Allen na nagtatrabaho bilang bantay sa isang impounding area na pagmamay-ari ng gobyerno. Gusto din daw sana sumali ni Allen sa inuman. Yun nga lang ay hindi niya pwedeng iwan yung lugar dahil wala itong kapalitan ng gabing yon. Pwede naman daw mag-inuman doon since gabi naman at wala din yung pinakaamo nila. Nasa 5 kaming lahat na nagiinuman noon. Bukod sa akin, kay Allen at Alvin ay pumunta din sa inuman yung dalawa naming kaibigan na sina Jebson at Raymark. 6 dapat sana kami noon. Yun nga lang ay nag-message itong si Daniel na hindi ito makakapunta gawa ng susunduin niya pa daw yung kamag-anak nila sa may airport sa Davao. Bandang 11:00 na ng gabi nang marating ko yung impounding area. Ako yung pinaka na huling dumating doon. Kung bakit ganong oras yung dating ko, yun ay dahil galing pa ako ng trabaho. Bukod pa doon ay pumunta muna ako ng Davao de Oro para i-meet up yung bibili sana ng airsoft gun ko. Nung naabutan ko na nga sila noon ay nagkakasiyahan na. Para naman hindi sila gaano magtampo, nagdala ako ng lechon manok tsaka mga chicken skin para pulutan. Sinabi naman nila na para makahabol ako ay ako na muna yung iinom ng mga shot na para dapat sa kanila. Bagay na ginawa ko naman. Umikot naman sa kwentuhan. Tawanan, biruan at tasaran yung buong tema ng inuman namin na yon. Inasahan ko na rin ito. Matagal-tagal din kasi kaming hindi nagkita magkakaibigan. Yung huli nga kaming nagsama ng gano'n ay sa kasal pa ng isa naming kabatch ng high school. Habang palalim yung gabi, ay mas lalo kaming naging maingay at talaga namang nagkakasiyahan. Kalagitnaan ng inuman ay bigla kong naitanong dito kay Allen kung may nararamdaman ba siyang kakaiba sa binabantayan niyang lugar. Napansin ko kasi na bukod sa madilim at kukonti lang talagang nakikita kong mga ilaw, nakita ko rin maliban pala sa mga naka-impound na motor, ay doon din pala nilalagay yung mga na-aksidenteng sasakyan sa kalsada. Ilan naman sa aksidente na yon ay may namatay. Tinanong ko pa nga siya noon kung may mga nagpapakita o kung may nagpaparamdam ba. Sumagot naman siya na meron. Pero mas nananaig talaga yung kagustuhan niya ng trabaho. Mas pinipili naman daw niya na wag itong pansinin at mag-focus na lamang sa ibang mga bagay gaya ng paglalaro ng online games. Nagpapatugtog din daw siya ng mga gospel songs kung hindi naman ay nagpapasama siya ng kaibigan para kahit papano hindi siya mag-isa sa lugar. Sobrang naaliw naman ako sa alagang aso ni Allen. Kapansin-pansin ito gawa ng napakataba nito at meron din itong sariling bahay. Mas nagiging masaya talaga yung inuman namin niyo dahil kasama namin yung dalawa sa
pinakakwela ng grupo, sina Raymark at Jameson. Maya-maya pa, napansin ko ulit yung alagang aso ni Allen na parabang biglang naging aligaga. Parang takot na takot. Nagpaikot-ikot ito ng ilang beses. Kasunod nun ay bigla na lamang itong tumakbo papasok sa looban ng impounding area. Hindi ko muna tinuunan yun ng pansin at nagpatuloy na lamang din sa inuman. Nang walang ano-ano, nakarinig kami bigla na parabang may mga nagbubulungan. Kasunod nun ay biglang lumitaw sa harapan namin yung mga tao na may dalang kandila na naglalakad sa may kalsada. Kitang-kita namin yon dahil nasa bandang gate lang po kami noon. Doon kami nakapwesto sa inuman. Bukas din yung gate na yon. Nung una ay paisa-isa lamang yung nakikita naming dumadaan. Maya-maya pa ay unti-unti na itong dumadami. Napagtanto na namin na prosesyon pala yung nakikita namin noon. Uy Allen, hindi mo naman sinabi na malapit na yung piyesta dito. Mukhang parada para sa piyesta at itong nakikita natin Iba pa rin pala yung trip ng mga taga rito Ganitong oras talaga yung parada. Hindi ko alam kung kailan piyesta dito, Kuya Mark Ilang araw pa lang ako nagbabantay dito tsaka sa totoo lang kuya, unang beses ko lang makita yung parada na yan. Biglang sumingit sa usapan itong si Jepson sabay sabing, alam ko na. Diba sa susunod na linggo ay mahal na araw? Ayun yung parada na yan, para sa mahal na araw yan. Tingnan nyo maya-maya paparada ni mga santo. Pagkatapos sabihin nyo ni Jepson, ay parabang sa kanya ako nakumbinse na baka nga para sa mahal na araw yung nakikita naming parada. Sa totoo lang kasi sa punto na yun wala na akong ibang maisip kung bakit may ganung parada ng 10 oras ng gabi. Pinagpatuloy pa rin namin yung inuman. Pero mas pinahina na yung boses namin. Ayaw din kasi naming makaistorbo habang may prosesyon. Maya-maya pa, sabay-sabay kaming nagulat sa nakita namin nung bandang hulihan na ng prosesyon. Sa halip kasi na parada ng mga santo, nasa 6 hanggang 7 kabaong yung nakita namin na sunod-sunod na dumaan. Karga-karga na mga tao sa balikat. Parang prosesyon pala para sa patay yung nakita namin noon. Ang pinaka-natandaan ko talaga noon ay walang ibang daan patungo sa sementeryo sa parte na yun ng impounding area. Kaya pala isipan talaga sa akin kung saan dadalhin yung mga kabaong na ito. Napansin marahil ni Alvin na parang natigilan kami dahil sa gulat. Kaya binasag niya yung katahimikan sa pamamagitan ng pagpalakpak at pagsigaw ng salita ng, "Hoy mga pre, abay ba't parang natigilan kayo? Parang nakakita kayo ng multo Ngayon lang ata kayo nakakita ng parada ng patay. Maaari niyo ba kung lilipat lang sa ibang bahay yung mga kabaong na yan? Andito tayo para mag-inuman tsaka mag-enjoy. Tama na muna yung takutan na yan. Inom pa tayo, inom. Kampay tayo mga pre." Sa isip-isip ko na talaga noon meron nga talagang kakaiba doon sa nakita namin. Pero inisip ko rin na marahil tama din si Alvin. Tinuloy pa rin namin yung inuman at in-enjoy na lamang ito sa kabila ng nakita naming medyo hindi pang karaniwan. Tuloy pa rin kami sa pagsasaya at parang kinalimutan na rin yung nakita. Bandang 1:30 ng madaling araw noon. Nagkayayaan na umuwi na rin dahil gawa ng ubos na rin kasi yung bote ng Alfonso. Iisa lamang yung ruta namin pauwi nila Raymark at Jepson. Kaya sabay na kaming 3 na lumarga noon. Kanya-kanya na kami nang sakay sa mga motor namin. Pagdating namin ng kalsada, kapansin-pansin na wala halos dumadaan na sasakyan. Expected na rin yun kasi madaling araw. Ewan ko ba,
Pero bunga na rin marahil ng kalasingan ay bigla na lamang nagkayayaan kami na magkarera. Yung finish line naman namin nun yung puno ng mangga doon sa bandang gilid lamang ng kalsada. Malapit din ito sa isang waiting shed. Mabilis yung pagpapatakbo ng dalawa kong kaibigan gamit yung kanilang motor. Ako yung nahuli sa karera. Inasahan ko na yun dahil ano ba naman yung habol ko sa mga upgraded na mga motor nila. Yung gamit ko kasing motor nun, 125 at stock pa lang yung makina. Si Jebson naman po yung nanalo sa karera. Nang malapit na kami sa waiting shed ay nagminor na kami ng motor. Tawanan pa kaming tatlo noon hanggang nakarinig kami bigla ng pamilyar na tunog. Sabay-sabay kaming lumingon sa likuran kung saan namin ito narinig. At laking gulat namin sa nakita. Naroroon ulit yung parada ng patay. Kagaya nung nakita namin sa impounding area. Hindi kami pwedeng magkamali nun. Yun talaga ang nakita namin, Sir Seth. Mas lalo akong nagtaka dahil bakit parang bigla na lang sumulpot yung parada sa likod namin Hindi naman namin ito nakita nung pagdaan namin. Pumagilid na lamang kami at hinayaan yung pagdaan ng parada. Maya-maya, ewan ko lang kung napansin rin ng mga kaibigan ko pero nung tingnan ko kasi yung mga mukha ng ilan sa mga dumadaan, parang ang labo. Alam mo yung may nakikita ka namang ulo pero yung kabuuan ng mukha parang wala. Sabay-sabay naman kaming tatlong napatingin ng biglang may itinuro itong si Raymark sa bandang paanan ng mga naglalakad. Laking gulat ko dahil animoy yung ibang naglalakad. Parang lumulutang. Hindi ko na kasi halos makita yung mga paa ng mga ito. Ilang sandali pa, isang malakas na pagbusina yung sunod namin na narinig. Maya-maya pa'y isang humaharurot na truck yung bigla na lang dumaan sa gitna ng mga nagpaparada. Kasabay ng pagdaan nito sa harap namin ay ang unti-unting pagkawala ng mga pumaparada. Dito na talaga ako natakot nun. Parang nawalan na rin yung tama ng alak sa akin pagkatapos naming nakita yung nakakagulat na truck na ito. Pare, anong nakita natin? Hindi naman siguro tayo namamaligmata, di ba? Mga multo ba yun, pare? Sunod-sunod kong tanong kay Raymark at Jebson. Alang iya, multo talaga yun, pre. Ali ka na nga, baka magpakita ulit Batsi na tayo. Mula dun sa crossing ay kanya-kanya na kaming nag-uwian. Habang pauwi ay iniisip ko talaga kung totoo ba yung nakita namin at hindi lang bunga ng kalasingan. Sa tingin ko hindi, dahil pare-pareho naming nakita yon. Naging usap-usapan din namin sa barkada yung naging karanasan namin ng gabi na ito. At maging sila ay hindi rin makapaniwala sa nangyari. Sunod na karanasan. Nagpaalam bigla si Mama noon na pupunta muna sila ng kapatid kong si Emma sa probinsya nila sa may bahagi ng Cotabato. Bali aasikasuin po nila yung naiwang pamanang lupa ng lolo't lola ko. Tatagal naman sila doon ng mga higit 1 linggo. Gustuin ko man sanang sumama ay hindi pwede gawa ng bago pa lamang ako sa pinapasukan kong trabaho. At bukod doon, hindi din ako papayagang lumiban sa trabaho ng ilang araw ng boss ko. Pansamantala muna ay doon muna ako makikitira sa Tío Ramil ko. Second cousin po ito ni Mama. Sa higit 1 linggo kong pagtira kina Tio ay unti-unti ko po siyang nakilala ng lubusan. Ang tanging masasabi ko, siya yung tipo ng Tio na may pagka-happy-go-lucky. Alam mo yung ginagawa niya lahat ng mga gusto niyang gawin. Mahilig ding magsugal, magbilyar, sabong at yung pinakamadalas niya talagang ginagawa, pakikipag-inuman. Halos araw-araw nga ay may inuman sa bahay nila. Kung minsan naman ay dumadayo pa si Tio sa kabilang bahay para makipag-inuman naman sa iba niyang kaibigan. Siyempre, alam ko lahat yun.
May mga pagkakataon kasi na napapasama ako dito kay Tio Ramel sa inuman. Ang kagandahan lang talaga dito kay Tio kahit medyo mabisyo siya at naubos minsan yung pera dito, ay kaya niya naman itong mabawi dahil marami naman siya mga side racket. Ilan nga sa racket niya ay may pamamasada ng tricycle, pagkukumpuni ng mga sirang appliances, pagbubote bakal at kung minsan ay sumasideline din siya sa pagiging tanod ng barangay. Isang partikular na araw noon ay bigla akong niyaya ni Tio Ramel sa bago nitong racket. Ito yung pagbabantay ng mud crab farm na pagmamay-ari ng kumpare niya. Pupunta kasi ito ng Manila para mag-attend ng kasal. Habang wala nga ito ay si Tio Ramel daw muna yung magbabantay. Yun namang farm na yun ay makikita sa kabilang sitio. Ang konting problema lang, usap-usapan kasi ng mga panahon na yon na may gumagalang mga serial killer umano sa sitio na ito. Kumakatok daw ang mga ito sa bahay-bahay, lalo na pagka madaling araw. Sasaktan daw ng mga ito kung sino man yung bubukas ng pintuan. Marami na umano yung nabiktima ng mga ito, pero wala namang naiuulat na namamatay. Sabi-sabi pa ng miyembro umano ng isang bagong kulto yung mga ito at grupo rin ang mga ito kung pupunta sa target nitong bahay. Batid naman ni Tio Ramel na medyo delikado nga yung sitio na ito. Noong mga panahon na yun kasi ay wala pa talagang nahuhuli sa mga ito kaya medyo natatakot din kami sa aming kaligtasan. Yung nga lang huli ng lahat, nakapunta na ng Manila yung kumpare ni Tio. Bukod doon ay nakapagbigay na rin ito ng paunang bayad kaya no choice na rin, kundi bantayan na lamang yung mud crab farm. Nakapwesto yung mud crab farm sa gitna ng malawak na bakawan ng kabilang sitio. Habang papunta nga doon ay pakonti ng pakonti yung nakikita naming kabayan. Pagkaparada ni Tio ng tricycle, naglakad na kami. Meron kaming nakitang daanan na yari sa kahoy. Sa dulo ng daanan na yon ay may makikitang kubo. Sa paligid ng kubo ay perong parang mga maliliit na fish pond at meron pang mga net. Yun na umano yung mud crab farm. Yung itsura naman ng kubo ay pinagsamang kahoy, amakan tsaka kawayan. Bali dun muna kami titira habang nagbabantay sa mud crab farm na yon. Kahit yari sa kahoy yung karamihan ng materyales, ay ramdam naman namin na matibay yung pagkakagawa nito. Nakaangat din ito ng konti mula dun sa maputik na bakawan. Meron din parang lutuan sa labas ng kubo. Bukod dun ay meron din ditong drum na imbaka naman ng tubig. Yari naman sa matibay na kahoy yung haligi kaya sigurado kami na hindi basta babagsak yung kubo na ito. Nung naabutan nga namin ito ay sobrang maalikabok at maputik. Halata ding napabayaan yon. Buong araw naman naming nilinisan ito ni Tio. Para masamahan ko naman si Tio sa pagbabantay ay tumawag at nag-text ako sa boss ko na hindi muna ako papasok ng mga ilang araw. Buti nga lang at pumayag ito. Sa kabuuan ay maayos naman po yung unang gabi namin sa pagbabantay ng mud crab farm. Sunod na araw ay sinabi ni Tio Ramel na ako na muna yung magbabantay ng mud crab farm na ito at didiskarte na muna siya sa pamamasada ng tricycle. Bibili na rin ito ng mga grocery, gas at konsumo namin ng ilang araw. Wala namang problema sa akin, kahit ako lang mag-isa sa punto na ito. Okay nga yun kasi mas nakaka-relax ako dahil sobrang tahimik ng paligid at puro huni ng ibon at galaw lamang ng mga dahon yung naririnig ko noon. Nakaka-relax talaga kumbaga. Hindi kagaya ng pag nasa trabaho na puro ingay ng mga heavy equipment tapos may mga toxic pang boss at kasamahan. Iba pang ginagawa ko para libangin yung sarili ay ang paglalaro ng mga online games tapos magpapasounds gamit yung Bluetooth speaker. Ang isa pa kasing kagandahan sa kubo na yon, kahit medyo malapit ito sa sentro ng sitio, meron itong koneksyon ng kuryente. Bali meron lang mahabang cable na konektado naman sa pinakamalapit na poste para ginawang jumper.
Bandang hapon noon inatanaw ko na si Tito Ramil na may daladala mga supot na galing grocery. Tinulungan ko siya noon. Pagkatapos na bigla niyang sinabi na, "Sasama ka ba mamaya, Ray? Last vigil na pala sa lamay ni Kagawad Dodong. Sigurado ako maraming darating at magsusugal doon." Ito pong si Kagawad Dodong ay isa sa kaibigan ni Mama. Kaya kahit papano ay medyo malapit na rin ito sa akin. Marami na rin po itong natulungan ng mga kabarangay ko kaya sobrang nalungkot kami nang malaman namin na namatay ito sa aksidente. Sinabi ko naman kay Tiyo na sasama ako sa kanya sa last vigil at pati na rin sa paghatid sa kanya sa sementeryo kinabukasan. Pagkatapos namin maghapunan, dumiretso na kami sa bahay ni Kagawad. Tinapos naman namin yung huling pamisa. Kasunod noon ay nakikain na rin kami sa mga handa ng kamag-anak ng namatay. Dahil sa likas na palainom at sugarol si Tiyo noon ay tumambay muna ito sa mga kumpare niya, nagbabaraha at nagiinuman. Ako naman ay pumesto na doon sa may tricycle. Nag-cellphone muna ako sandali tapos noon ay doon na rin ako natulog. Kinabukasan nga ay naihatid na namin si Kagawad Dodong sa sementeryo. Natapos namin yung buong libing. Lagpas na ng tanghali noon. Hindi muna kami umalis noon ni Tiyo kasi nakikipagkamustahan pa kami sa mga kaibigan at kumpare na naroroon din sa libing na ito. Bandang 4:00 na ata ng hapon nung nakabalik na kami sa kubo. Saktong pagbalik namin ay naramdaman namin bigla na para bang unti-unting lumalakas yung hangin. Bigla ding naging makulimlim yung kalangitan at nagbabadya ng malakas na pagulan. Inutusan ako ni Tiyo Ramil na i-charge ko na lahat ng cellphone, power bank at mga rechargeable na flashlight tsaka ilaw. Ilabas ko na rin daw yung posporo at tsaka mga kandila. Baka kasi bigla na lang mag-brown out. Tinungo namin ni Tiyo ang tricycle niya. Inilipat niya ito sa mataas na parte. Nilagyan ng tarapal tapos itinali dun sa puno. At maya-maya pa, bigla na lang bumuhos yung napakalakas na ulan. Patakbong bumalik si Tiyo ng kubo at tinulungan ako sa pagsara sa mga bintana at pintuan nun. Medyo malakas yung buhos ng ulan na sinabayan pa ng bugso ng hangin. Animoy parang inuuga nga yung buong kubo nun sa lakas. Ganun pa man ay kampante pa rin kami na hindi basta masisira yung kubo na ito. Tuloy-tuloy lang talaga yung bugso ng malakas na ulan hanggang sa gumabi na. Bukod sa ulan ay panay rin yung pagkulog at pagkidlat nun. Saktong kakatapos lamang namin maghapunan noon ni Tiyo nang biglang nawala yung kuryente. Mabuti na lang, nakaipon na ng sapat na kuryenteng cellphone, powerbank at mga rechargeable na flashlight. Kaya kahit papano ay may ilaw kami magdamag. Batid din namin ni Tiyo na magiging magdamagan yung pag-ulan kaya naman maaga na rin kaming natulog noon. Nung mag-umaga na, tuloy pa rin yung pag-ulan. Nung buksan namin yung pinto ay kita na namin yung lawak ng pagbaha. Umapaw yung mga fish pond at puro na rin baha sa paligid. Kita pa rin namin yung net sa fish pond kaya hindi talaga totally na-wash out yung mga mud crab. Isa pang nakakagulat ay hindi na namin nakita yung daan ng kahoy. Natangay na ito sa baha at yung ibang piraso nito ay nakikita na lamang namin sa gilid. Sira-sira na. Buti na lang talaga at ginawa yung kubo na medyo nakaangat doon sa fish pond. Dahil kung hindi ay lubog na rin sa baha yung kubo na ito. Sa puntong yon, alam na namin ni Tiyo na stranded na kami sa kubo. Gustuhin man namin magpa-rescue ay wala namang signal ng mga sandali na ito. Hindi din namin alam kung babalik pa ba yung kuryente kaya tinitipid na namin yung natitirang baterya sa mga cellphone at flashlight namin. Mabuti na lang din at una nang nakapag-grocery si Tiyo Ramil kaya kahit papano, mas stranded man kami ay hindi kami kaagad nagutom. Tanghali nang biglang humina yung pagulan. Kaagad ko namang binilad yung mga solar na mga ilaw.
Pero hindi din ito nagtagal. Bandang hapon ay bigla ulit umulan ng malakas. Tuloy-tuloy na yon hanggang sa gumabi na. Pahirapan din nung habang nagluluto kami ng hapunan, ay konting liwanag na lamang yung nabibigay ng mga solar na ilaw. Bukod dun ay halos basa din yung ibang nakaimbak na mga kahoy. Ang ginawa na lamang namin ni Tio, nag-init na lamang kami ng tubig. Nagtimpla na lamang ng gatas at kape. Tapos kumain na lamang ng biskwit. At kagaya ulit noong nakaraang gabi ay maaga din kaming natulog. Ang hindi namin inaasahan ay meron palang mangyayaring medyo nakakatakot sa gabi na yon. Madaling araw na nun, kapwa kami nagising ni Tio dahil sa sunod-sunod na pagkatok. Siyempre kahit sino naman siguro, magtataka kung sino yung kumakatok, lalo na pag ganong oras, at kung paano din ito nakadaan sa mataas na baha. Medyo nagdududa na rin kaming dalawa ni Tio kaya naman sinenyasan ako ni Tio Ramil na tingnan ko yung labas nun. Pumunta ako sa may bandang bintana. May konting butas doon akong sisilipin ay kitang-kita yung nasa labas ng pintuan ng kubo. Habang sinisilip ko nga, ay bigla nang tumayo si Tio sa higaan na para bang may kinukuha ito doon sa may cabinet. Bigla niyang inilabas yung kalibre 38 na baril. Ito yung unang beses ko na makita na may ganong baril si Tio. Patuloy pa rin yung pagkatok. Sinabi bigla ni Tio na, "Teka sandali lang, hinahanap ko pa yung tsinelas ko. Ano ba yung sadya nyo?" Pero yung totoo talaga ay ginagawa ni Tio. Nilalagyan niya ng bala yung baril niya. Kaagad naman niya itong isinuksok sa bewang. Sa pagtingin ko sa labas, sa konting liwanag mula doon sa solar na ilaw, kitang-kita ko na nasa 4 na tao yung nasa pintuan ng kubo na yon. Isa sa kanila, yung may hawak na parang maliit na lampara. Hindi ko masyadong makita yung mga mukha nila gawa ng sila lahat ay nakasombrero. May isa din sa kanila na parang nakasuot naman ng raincoat. Pero yung nakaagaw talaga ng atensyon ko ay doon sa bandang kamay nila. May mga hawak na animoy, mahabang bagay. Hindi ko alam kung itak ba yun o kahoy. Basta, may kahabaan ito. Nakaramdam na ako ng kaba sa punto na yon. Alam ko kasi na masasamang tao yun. Nasa labas ng kubo. Sasabihan ko sana si Tio na wag na niyang buksan yung pintuan pero huli na rin. Nasa harapan na siya ng pinto nun. Akma na niya itong bubuksan. 4 na lalaki ang nakita niya. Bumati naman yung isa dito ng magandang gabi. Ganon din yung sagot ni Tio. Walang ano-ano ay bigla-bigla na lang inundayan ng saksak gamit ng ice pick si Tio nung pinakaunang lalaking bumati sa kanya. Akma na ring susugod yung mga kasama nito. Pero mabilis na nakagalaw si Tio. Napaatras siya ng konti at binunot, tinutok at sunod-sunod niyang pinaputok yung hawak nitong baril. Kita namin na natamaan yung nasa unahang lalaki pero hindi ito bumagsak. Bigla na lang din itong natarantato matras nun. Ganun din yung mga kasama niya. Ito yung medyo nakakagulat. Kitang-kita namin ni Tio na tumakbo lamang sa mataas na tubig baha yung mga lalaki. Alam mo yung parang himala lang na naglalakad sila sa tubig nun. Mabilis naman yung mga galaw at takbo nila. Hanggang sa tuluyan na nga silang nawala sa dilim. Sa bandang puno ng mga bakawan. Habang tumatakbo ay patuloy pa din silang pinaputukan ni Tio ng baril. Nag-aalala kami noon na baka bumalik pa yung mga nakakatakot na mga lalaki kaya ang ginawa na lamang namin ni Tio. Nagbantay na lang buong magdamag.
Hindi kami natulog. Yung iba pang panggatong ay sinunog na lamang namin para kahit papano ay medyo magliwanag yung kubo at magbigay din ng init sa akin. Nagsunog din ng mga ritasong goma si Tio noon. Nung umaga nga ay tuluyan ng tumigil yung pagulan. Bandang tanghali ay medyo mababa na yung tubig. Nagpasya na rin kami ni Tio na magligpit na at umalis na rin sa kubo. Bali lumusong na lamang kami sa bahay noon na abot tuhod lang naman. Pagkarating namin sa bahay ni Tio ay dito na niya tinawagan yung kumpare. Sinabi na ni Tio na bukod doon sa daan ng kahoy ay wala na ibang nasira sa mud crab farm niya. Ikinuwento din ni Tio yung pagbisita at paggambala sa amin ng mga nakakatakot na lalaking yon. Kinamusta naman kami ng kumpare niya. Sinabi naman ni Tio na sa awa ng Diyos ay wala namang nangyari. Nagpasalamat naman si Tio dito. Kundi kasi dahil sa binigay na baril ng kumpare niya, malamang wala kaming pangdepensa doon sa nakakatakot na mga lalaking ito. Ang buong akala namin ay hanggang doon lang yung karanasan namin sa mga nakakatakot na lalaki sa sitio na yon. Ang hindi namin inaasahan, masusundan pa pala ito. Pagkalipas lang ng ilang linggo ay nagkaroon ulit ng racket si Tio Ramil. Inarkila bigla yung tricycle niya para sumama sa parada ng isang tumatakbong politiko sa lugar namin. Niyaya naman ako na sumama para may extra income din ako. 3:00 ng hapon yung simula ng parada. Iikot ito sa iba't ibang bayan hanggang makarating doon sa may Capitol. Sobrang saya po talaga pag sumama sa ganitong pakulo ng mga politiko. Marami kasi yung tao tapos libre pa yung gasolina at pack-lunch na pagkain. Bukod pa dito, ay meron ding perang ibibigay doon sa mga may-ari ng tricycle na sasama sa parada. Bandang hapon na rin ang marating na namin ang Capitol. Naantala ng konti yung political rally gawa ng bigla kasing umambon. Hindi naman ito nagtagal at nung tumigil na nga, pinagpatuloy na rin yung programa. Kanya-kanya na ng pakilala yung mga politiko at latag ng kani-kanilang mga plataporma di gobyerno. Para ma-entertain naman yung mga tao ay hindi mawawala yung kantahan, sayawan at syempre yung batuhan ng putik mula dun sa kabilang partido. Tinapos din naman namin yung buong programa. Pinuntahan kaagad namin yung isa sa mga organizer para kunin yung bayad sa pagsama. Sinabi bigla nito na kukunin daw namin yung bayad sa isa pang organizer. Yun nga lang ay umalis na po ng mas maaga yung organizer na yon. Bigla daw kasi sumama yung pakiramdam. No choice na kami noon ni Tio Ramil kundi puntahan na lamang po yung bahay ng organizer. Sumama naman sa amin yung iba pang may-ari ng tricycle na kasamaan lang din ni Tio. Bali, 5 po kaming lahat-lahat noon. Pagkarating namin sa bahay nito, naabutan namin itong nasa labas at sinusubuan ng pagkain ng misis niya. Dito lang din namin napagtanto na kaya pala maaga ito umuwi ay nakakain daw ito ng panis na pagkain. Kaya sumama ang pakiramdam nito. Kaagad namang binigay sa amin yung mga sobre na may lamang pera bilang bayad sa amin noon. Imbis na uuwi kami kaagad ay bigla ba namang nagkayayaan kami na kumain noon at maginuman. Pumunta po kami sa nag-iisang barbecuean sa barangay na yon. Umorder kami ng inihaw na barbecue tapos pati na rin mga alak. Masaya naman yung buong inuman namin na yun ng walang ano-ano. Isang batang sumisigaw yung narinig namin. Tulong po. Tulungan niyo po tatay ko. Binubugbog ng mga nakakatakot na lalaki. Baka mapatay po yung tatay ko. Maawa po kayo. Lahat kami napatayo sa punto na yon. Kita din kasi yung pag-aalala ng bata. Kanya-kanya na kaming kumuha ng pwedeng pamalo. May kumuha ng kahoy at maging ng bato. Kinuha ko naman yung tubong dala-dala ni Tio sa tricycle tapos binigay ko sa kanya. Sumama din po yung may-ari ng barbecuehan at pati na rin yung taga mga ihaw nila. May dala din itong pantadtad at kapiraso ng kahoy. Patakbong tinungo namin yung tinutukoy na bahay ng bata. Dito nga ay naabutan namin na may 3 lalaki ang animoy. Kinukuyog yung isang nakakatandang lalaki noon.
Para silang nag-aagawan nun. Yung pinag-aagawan nila, baril. Bigla din itong nahulog sa pag-aagawan nila. Sabay-sabay kaming lumusob doon sa bahay tapos pinagbabato at sinisigawan namin yung mga kalalakihan. Para silang nataranta. Kaya yung ginawa nila ay tinigil na yung ginagawa at patakbong umalis. Kinuha ng isa sa kasamahan ni Tio yung baril at pinagbabaril niya yung mga lalaki. Hinabol naman sila ni Tio at ng iba pang kalalakihan. Kabilang na yung kaibigan niya na tricycle driver at yung mga taga-ihaw ng barbecue. Naiwan naman ako, pati yung bata at ng iba pang taong bayan. Bali, tinulungan muna namin yung tatay ng bata. Bugbog sarado ito at halos hindi na nga ito nakatayo. Marami itong sugat, pasa at meron ding saksak sa ibang parte ng katawan. Buti nga lang at may malay pa ito at hindi pinatay ng mga lalaki noon. Mula sa pwesto namin ay rinig namin yung sigawan, pati na yung putok ng baril. Maya-maya pa ay bumalik na si Tio pati na mga kasama niya. Sinabi nila na hindi na daw nila nahabol yung mga lalaki. Bigla-bigla din daw kasi silang nawala sa parting madilim nun. Ganun pa man ay pinakita nila bigla yung bahagi ng sirang damit na pagmamay-ari daw ng isa sa mga lalaking yon. Nasira umano ito nang bigla itong mablot. Nung tingnan namin yung damit ay nakita namin na marami pala itong simbolo. Numero at mga letra na animoy parang mga Latin o bahagi ng dasal. Dito na rin namin napagtanto na maaaring bahagi ito ng isang grupo o kulto. At doon naman sila sa lugar ng gugulo. Nagkaroon ng manhunt pagkatapos ng nangyari. Sinuyod na ng mga pulis pati na rin yung mga karatig barangay at bayan. Pero sadya talagang mailap ang mga ito at hindi basta-basta nahahanap. Magpasa hanggang ngayon, kahit na nakalipat na kami ng lugar na tinitirahan, ay wala pa rin nahanap o nadadakip sa mga nakakatakot na mga miyembro ng kulto na ito. Ang maganda nga lang dito ay ilang taon na rin kaming walang nababalitaan na nanggugulo pa yung mga grupo na yon. Maaring lumipat ang mga ito sa ibang lugar pero kahit na ano pa man ay sana hindi na muli pa silang magatid ng takot at sana'y mahuli na rin ang mga ito.